You have your Bible, open it. And that's what ako tumulong, tumulong ko ng mga ibig. Praise God. Kung meron nabasa ninyo, pakibukas po. Pakibasa na po. Galatia 1:8 ng 9. What? Nalimas kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo ay patapunin. Ayon sa aming sinabi sa iyo, maraming sabi niyo, wala yung pinapangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba dito sa iyo sinagam na ay matakot. Okay, thank you. Salamat po sa pagkabasa. Kung talaga po kayo ating Panginoon, maaaring po kayo sa kaupo. Sensitive to the Spirit of God. And then, salamat doon sa mensahe kanina. Pasa. Alam mo doon sa anointed one, tayo mga kapatid. Pero isang portion ng quotation ng prophet doon na gusto kong maikot sa inyo. Sabi nga niya doon mga kapatid, before niya binitawan yun, sabi niya dito, if you love something, if you love something, you will labor every single day to keep it alive. Amen. Yes. Kasi napakaganda ng quote na ito, na kung meron ka raw minahal, ay gagawin mo ang lahat, every single day, hallelujah, to keep it alive. Staying alive. Magiging buhay. Stay alive. Amen. Amen. Staying alive. I'm alive, the Lord, amen. Kaya mami natin kanina, di pala accident yun. Alive, alive. Pag naalala ko yung maliit pa ako eh. But stay alive. Yes. Kasi ang sabi, if you love something, you will never Kuya. pagpapaguran mo ito. Pagpapaguran mo, paghihirapan mo, every single day, to keep it alive. Gusto mo itong magiging cherish lagi sa buhay mo. Ito ay laging alive sa buhay mo, mga Right, gusto mo right. ito laging maging buhay sa paningin mo, mga kapatid, if you love it. Kapag may minahal ka isang bagay. Amen? Just like an example, ako, sa akin mga kapatid bilang asawa na lalaki, I love my wife. So, I just want to keep it alive every day. Every moment of my life. Amen. Kasi mahal eh. Hindi yung mahal kita, mga kapatid, hanggang dulo lang ng dila. Walang pagpapapagod. Kaya kapag minahal mo ang mensahe ng Diyos, praise God, tubukin na natin, I love the message of the Lord. Because the message, the Word of God is God Himself. So I love the message of God, so I will live it. Pinaghihirapan ko ang mensahe, mga kapatid, binabasa ko ang mensahe. Pinakikinggan kong maigi. Wala akong pinapalagpas sa mensahe ng Diyos. Sapagkat alam ko, ang buhay ko ay nariyan sa mensahe. Amen. Ang aking buhay ay nakasalalay sa mensahe ng Diyos. Ang aking paglilingkod at pagkilala ko sa Panginoon in my age, mga kapatid, sa panahon kong ito, ay naroon sa mensahe na kapag hindi ako nakaalay sa mensahe, di ko malalaman isang araw baka ako mahiwalay sa mensahe ng Diyos. Yes. Amen. Mahalin natin ang mensahe ng Panginoon. Sabi nila mga kapatid, let us God put first, mga kapatid. Let us God put first. Hayaan natin na unahin natin lagi ang Panginoon. Isin sa lahat ng mga bagay. Kaya tinanong ko kayo na, do you love Him? Because God, the Bible says, love Him with all your heart. Love Him with all your strength. Love Him with all your soul. Love Him with all your mind, with all your spirit. Mga kapatid, yun yung bagay. Sabi nga, mga kapatid, then the first thing to change is the heart. The attitude. So makita mo, kapag minahal mo ang isang bagay, ang una mong babaguhin na mga kapatid is yung puso mo at saka yung attitude mo. Dahil gusto mo, makuha mo yung gusto mo, kaya meron kang goal sa buhay. Kaya hindi mo papansinin yung mga discouragement
Amen? Para makuha mo yung bagay na yun. So, babaguhin mo yung puso mo na kailangan yung puso mo nakafocus lang doon. Then yung attitude mo, never ang discouragement sa akin. Hallelujah. Hello? Praise God. God loves a contrite spirit and a broken heart. Amen. We now, the mind is still in action, sabi na. When we hesitate and don't open the door, then the master is gone and the action is no longer there. Don't hesitate to believe the word when God gives it to you. Sometimes people need to be touched by the flesh of another to be healed. So, meron gustong iparating ang propeta dito mga kapatid na huwag tayo mag-hesitate. Ano ba ang another word ng hesitate? Huwag tayo mag-alinlangan, praise God, to believe the word. And if you hear the word, do not hesitate to accept the word. Amen. Hallelujah. If you hear the word, mga kapatid, because the word and God is one, mga kapatid. So love the word, love God, love Jesus, praise God, hallelujah. And mga kapatid, paghirapan mo maigi. Yes. Hindi natin makukuha, ma-understand ang mensahe ito na para katulad nito, Biko. Kunin ko, kainin ko, ganyan lang. Pero bago naging Biko yan, pinaghirapan niya. Yes. Pakalam mo kung paano halo ng Biko. Ano kakangawit ah? Ako naghalo yan eh. May kasama pang pawis yung mga kapatid. Yum. Yum, yum, yum. Yung paghalo mo, di ba? Nandun yung ano, ang init-init. Halo ka ng gano'n. Tikman mo yung Biko ko. Masarap yan. Lalo niyo akong mamahalin, mga kapatid. Hallelujah. Yung labor ba, paghihirapan, isang cellphone, may gusto kang cellphone. Pag-iipunan mo yun, magkagawa ka ng alakansya. May alakansya ko rito. Sarapan. Right? Gawa ng alakansya. Pag-iipunan mo yun. Kailangan sa December, mabibili ko na yung gusto ko. Dapat hindi ko gagamitin yung alakansya dahil yun ay para doon. Right? Kapag mayroong kukuha ka alakansya mo, mga kapatid, mag-alo ang balat sa tinalupa. Right. Kasi meron kang gustong makuha. Kung ano ang ibig kong sabihin. Hallelujah. So makita natin dito that Paul how he loved the message. Kaya, pinwits niya yun. Kung mayroon man ibang darating ni Anghel sa langit, ni kami. Ganun niya kamahal ang mensahe. Sa kanyang panahon. I say, sa kanyang panahon. He loved the message in his day. Ipasusumpa niya ang sinumang tao na mangaral na ibang pangangaral na ipinangaral na nila doon sa kanilang panahon. Kasi sa bawat panahon may mensahe ang Diyos. Mga kapatid, hindi po pwede na si Adan dalhin sa panahon ni Noah. You have to understand that. Hindi pa pwede, mga kapatid, na si Noah dalhin sa araw ni Abraham. Hindi pwede si Abraham dalhin doon sa araw ng mga propeta. Sa panahon ni Daniel, sa panahon ni Ezekiel, meron silang bawat panahon na nangaral sila sa mensaheng ibigay ng Diyos sa kanila sa kanilang panahon. And they love their message. Right. Salamat sa barong. Help me po, salamat sa barong. Para po yung handang pogi ko sa barong ito. Yes. Meron na akong green, meron akong pink, meron akong orange. Sabi ni King, gawin natin yung rainbow yan, Papa. Meron na akong pula. Yellow na ba? So, kulang na lang. Yellow. Indigo. Violet. Yan na lang yun, ha? Well, next year, may birthday ako ulit. 43, di? Galaw niya ako dalawa.
Amen. Dami na akong paro. Salamat sa paro. Kaya people bless. God bless you. Nasaan ako? Hindi ko talaga mawala. Ninaisip ko lang magpasalamat sa inyo mga makalimutan ko eh. Salamat kasi nakakasuta ko yung medyo pagkaramdam ko pogi ako mga kapatid. Pagkaramdam lang naman, huwag nyo na kontrahin. Pogi talaga. Pogi talaga. Para sa sis. Siyempre, alam nila yun. So, tingnan natin ito. So, sa bawat panahon, minahal nila ang mensahe ng Diyos, right? Yes. Pagdating kay Paul, sinabi niya, bawal mag-aral ng ibang pangaral na sukat na naming inaaral sa inyo. Bawal. Mahal ko ang mensahe ni Lord Jesus na tumulong sa akin doon sa wilderness, doon sa desert of Arabia. Tinuruan siya ng Holy Ghost doon ng 3 years, mga kapatid, under the ministry of Gamaliel, mga kapatid. Hallelujah. Pero kaya nakita ni Paul ang lahat ng patutuo doon sa desert of Arabia. Hello? Bago siya binalik sa Jerusalem para mag-join sa grupo nila Pedro. Kaya nung makita siya ni Pedro, sabi niya, di ba ito yung tao Yes. na umuusik sa atin at nagpapatay ng ating mga kasamahan? Right. Baka ito'y nag-ispiya sa atin. Ang sabi niya, ang Saulo nakita niyo noon ay hindi na si Saulo, ay si Pablo na ngayon. Yeah. Hello? Yeah. Nabago, ginago, sabi nito, the first thing to change ang heart ni Paul ay binago ng Diyos sa mensahe niya. Yeah. Ang attitude ni Paul, hallelujah, ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe niya sa panahon ni Paul. Amen. May pagbabago. Merong change na malaki sa buhay ng isang tao when the word comes to his life. My life was changed when I received my message. Amen. I'm so blessed for the word na sinabi ng prophet. I saw you growing in this message. Yes. So, ano ako mga kapatid? Salamat sa Lord na although may mga kasi sa coming pastor, sa ministers mga kapatid, may hindi kanya siyempre. Meron pa sarili paninindigan. Ang nag-hold lang sa atin dito ay ang mensahe ng Diyos. Amen. Without the message of God, mga kapatid, hindi mo mapasuko yung mga yan. Without the message of God, hindi mo mapagkaisa ang mga yan. Yes. Because the message, we love the message. That's why we love the fellowship. Yes. Amen. So, binago niya yung puso ko, binago niya yung attitude ko, binago niya ang lahat sa akin. And that is the word of God. Amen. So si Paul, meron siyang babala, mga kapatid, sa buhay ng sinumang tao. Hallelujah. And we know that this message brings us the revelation. Amen? Hallelujah. So, makita natin, meron pa akong ibang message na babasahin dito, mga kapatid. Tungkol ito doon sa quotation niya about dun sa vials and plates. Kasi kung sundan mo hanggang part 17 ng vials ang daming part. Sabi nga nung ibang pastor, kung isa-isahin natin yan dito. Gusto ko may matulog yan dito sa verse 15, itutulog pa chapter 1 hanggang 17 yan, mga kapatid. Kaya, para tayo humakbang, nagmamadali kasi natatambakan tayo nung natatambakan. Kahit yung ibang mga churches natatambakan, maliban doon sa magbasa ka. Pero ang revelation kasi, every time na may fellowship, nandun yung revelation. Sa panahon na makikinig ka, sa panahon na narinig namin, pastor, mula sa propeta, may revelation sa amin. And after that, pag ipasa namin sa inyo, another revelation sa inyo. Yes. Ganun yung mensahe ng Diyos. Abundan siya ngayon. Praise God. Hallelujah. So doon sa class, mga kapatid, meron siyang mga binitawan. Ang sabi nga niya, mga kapatid, it is a hard saying sa mga bagay na sinasabi niya. Sabi natin, I said in this message, a very hard
Sa mga tao na hindi, sabi ko nga kanina, di ba, ang mensahe ng Anointed Ones ay hindi yung ibinigay ang mensahe para sa iba, kundi para sa atin yun. Kaya yung Anointed Ones, yung mapanilang damo at saka yung trigo ay the same. Amen. Right. Ito yung mapanilang damo eh. Marami itong mga curriculum sa buhay. Marami itong mga bagay na hindi naiintindihan minsan. Ano ba yun? Yes. O, sinong magsasabi dito walang maling ginawa? Ito yun eh. Mapanilang damo to eh. Ito yung sinabi ng mami yung mga kapatid. Ito yung mapanilang damo. Na ang trigo ay yung word man na nasa loob mo. Huwag na tayo magturo ng mga unbelievers sa labas. Unbelievers na always unbelievers. Amen. Sinabi na sa kanila ng Panginoon na everyone said to me, Lord, Lord, enter into the kingdom of God because they are unbelievers. Ang tinutukoy na pala na may itong salita na yun lang dito sa iyo. Ito yung mga kapatid, yung wet at yung thirst. Hallelujah. Na nakita natin sa preaching ni Brother Branham noon na ito, makita mo mga kapatid na parang tinutukoy niya dalawang tao. Dalawang klaseng tao tinutukoy ni Brother Branham. Di natin maano yun mga kapatid sa mga ini-introduce ni Brother Branham ang message ng first right. Ang message ng Laodicean Church. Amen. The anointing ay nandun. Hanggang doon. Ang theophany ni Brother Branham hindi nakikita eh. Amen? Can you say amen? Doon sa preaching niya, who is Melchizedek, ang theophany din, sabi niya, theophany is here, but we cannot see that body. The theophany body is, ay hindi daw nakikita, sabi ni Brother Branham. But he is here, sabi niya. During his time, yun ang anointing ng Panginoon sa kanya. Amen. Kaya nga, nagsigaw siya na I will ride it kasi gusto niya, experience niya yung bagay na siya mismo ang first fruits. Right. Sa Sunday, nung pinakinggan ko yung what is start coming, alam mo, I'm sorry mga kapatid, ulitin ko lang yun. Ang sabi doon, nakalimutan ko yung Revelation 10:7 na tinapos ni Brother Branham ang second play, ang second coming mga kapatid, when he say, hallelujah, it is finished. Right. Doon sa Luke 17:30, between the Son of God and Son of David ministry, hallelujah, nag-manifest ang Son of Man again, mga kapatid, hallelujah, praise God, at doon, naganap yung Revelation chapter 10, verse 7, that the seven angels begin to sound, all the mysteries of God should be finished, and He revealed the secrets unto His servant, the prophet. So, makita natin doon yung mga kapatid, na isinara ni Brother Branham, and then, pinuksan niya, hallelujah, nung isinara niya ang second coming, pinuksan niya ang third coming message. That He is the first fruits of the third coming message. Kaya sabi niya, I see generation. Siya nakakita sa atin. Amen. Amen? Siya nakakita sa atin. And sabi niya, and God raised another man with God. Amen? God raised another man with God. Kaya sumigaw na siya sa uli, I will rise, destroy again. Amen. Kasi nakita niyo yung this generation, I see another revival. I see another. Meron siyang nakita eh. Kasi ang prophet hindi naman nakatingin dito eh. Ang prophet nakita niya yung dadating at yung nakalipas. Kaya nagko-connect yung prophecy niya sa prophecy ni Daniel, sa prophecy ni John. Connected yan mga kapatid, nandun sila sa high mountain. Alam mo, prophet, remember the vision? They're always in the high mountain. Yes, right. Kasi yung vision, pag nandun ka sa high mountain, mga kapatid, pag pumunta ka doon sa Mount Everest, mga kapatid, makikita mo ang lawak, mga kapatid, ng mundo. Amen. You are in the high mountain, kaya prophet nandun siya sa high mountain. Nakita niya si John, nakita ni John si Daniel, nakitaan sila, yung vision nila mga kapatid, yung prophecy ng bawat propeta. So nakita ni Brother Branham, yung si Brother Dove, I see another man standing over there. Amen. God raised another man when I'm God. Hindi siya pwedeng lumabas hanggat ako'y nandito. Hindi mo pwede pagsabay ng major prophet at the same time. Hindi pwede magsabay si Moses and Elijah. Personally, physically, hindi sila pwede magsama dahil to press all the scriptures. Sabugin mo ang buong scriptures, mga kapatid.
Hindi pwede magsabay yung sinasabi ng denomination na lalabas si Elijah and Moses. Hallelujah. Hallelujah. Ang dalawang witness. Sinabi ng Revelation, the two witness. Hindi naman sinabi Elijah and Moses yan. Pero ang sabi, ang Moses and Elijah sa buhay natin, sa message na ito, ay nagpapakita ng ministry ni Jesus Christ. Amen. Moses brings the people to the truth. Elijah raptured the truth. Amen. Ano is the truth? Praise God. Tayo. Amen. Amen. Tayo yung rapture. Tayo yung pinadalhan ng mensahe. Jesus comes only for the Jew. Sabi ni Brother Branham, dumating siya para sa mga Jew people. I'm a Jew. Sabi ni Paul, noong una ay kayo'y mga hintel at hindi kasama sa pangako ng Panginoon. Ngunit ngayon, na narito kayo sa pananampalataya dahil sa Kapitulo 3, kayo ay anak ni Abraham. At tagapagmana rin naman ng mga pangako ng Diyos. Amen. That's God. Sa heart. Sa heart, saying it. Bakit pinipitawan? Sabi na dito, when you reject the message of the day, then you face the judgment of the Lord. That Egypt faced under Moses the wrath of unbelief. Tingnan ninyo ha. Pag nakita niyo yung rejection of message, ano ang sabi ni Jesus Christ sa John? John chapter 12, verse 47 to 48, mga kapatid, hanggang 50. Sabi niya dito, John 12:47, and if any man hear my words and believe not, sabi niya, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. 48, he that rejected me and receiveth not my words hath won the judgment he. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Amen. So sabi niya, hindi ako pumarito para kayo hatulan sa pagkakapit na marito upang kayo'y maligtas. Amen. Pero, ang sino mang nag-reject sa akin at hindi niya ako tatanggapin, ang salita ko ay siyang hahatol sa kanya. Amen. Sino ba yung salita? Siya rin mismo. The message, yan ang sabi ng prophet dito, sabi ni Brother Don, when you reject the message of the day, I know that the third coming message is the message of the day. Kaya nung Sunday, what is third coming? Pinag-aralan natin nung Sunday, nag-teacher ako mga kapatid, ipinakita natin yung ministry. Praise God. Nung sinabi ni Brother, ng Panginoon mga kapatid, sabi nun sa ano, yung message from the east going to the west. Yung message na anointed Jesus Christ, hallelujah, in another form, hallelujah, Jesus Christ, dumating sa day of Pentecost, hallelujah, in another form. Nagpas ng Ephesians in another form. Nagtungo sa Ephesians. Smyrnian. Nawala. Nasa likod. Smyrnian din. Pergamos. Thyatira. Tapos Sardis. Tapos Philadelphia. Tapos Laodicea. In another form. Kanino siya naging tao doon sa Ephesians? Si Paul. I believe that Jesus nandun kay Paul. You believe that? Amen. I believe that Jesus nandun kay Brother Branham. Amen. I believe that Jesus nandun kay Brother Don Palmer. I Amen. believe that Jesus ay nandun kay Brother Toby. Amen. I believe that Jesus ay nandun kay Sister Paula. I Amen. believe that Jesus nandun kay Pastor Lord. Yes. Sa inyo. Amen. Babago. Right. Therefore, in every ages, He appeared all the ages. Yes. And always appeared. Sabi ng mga tao, looking for that blessed hope. What blessed hope na inaantay mo? Because I received already that blessed. Amen. Right. Naantay niyo po yung blessed hope. Diba? Sa kanila kasi, well,
ay nag-appear na. Ang tagal mga kapatid, what is another word of appear? Nagpakita. Masyadong sa salita. Nagpakita. Ibig kong sabihin, hindi pa nagpakita ang Panginoon sa'yo. Ang tagal mo na ng lingkod. Ilang taon ka na sa denomination pinaglingkuran mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakita ang Panginoon. Dapat ka ang bautismo para makita mo ang Panginoon sa ilalim ng tubig. Can you say to the Lord? May Lord. When you reject the message of the day, then judgment of the Lord. But Egypt faced. Ano ang natanggap ng Egypt? Plagues. Look at the world today. Sabi ng prophet, the world is falling. But the kingdom of God is rising. Amen. Huh? Amen. Sabi ko nga kanina mga kapatid, si Brother Branham ay nagre-represent ng tinatawag na Abrahamic age. He's represented to the seed. He's represented to the message of the day. Amen. Look at the Sodom and Gomorrah mga kapatid. Hindi, nireject nila eh. Nireject nila yung babala ng Panginoon. Morong nakikita. A foolish virgin is one who gives up her virginity to one besides her husband. A wise virgin does not do that. The plagues and fires loose under our time. Sa oras na ito, sa panahon ito, look at the word. They are receiving plagues and fires. Sabi ng prophet, our flesh is a fire. Ano yung fire sa mundo ito? Ano niyo yun? Nagdadala kayo ng... Tingnan mo si Jesus Christ nagdala ng sumpa. Nung dumating siya, asal na asal yung mga pariseyo sa kanya. Sabi ko nung sabi ko, pero mo, nasabi Jesus Christ at sa kanyang Bautista yung mga pariseyo. Ginagalang, tapos pag dumating si Juan Bautista, tinatawag niya mga lahing malupong. Di ba pang naasar ni Juan Bautista yun at sa kanyang Jesus Christ? Hindi siya gusto mo? Praise the Lord. Are you with me? Amen. Praise God. So makita natin yung ministry ni Jesus Christ. At mayroon akong nakita dito mga kapatid about the third coming. Gusto kong basahin to sa inyo. Pagbasahin ko lang ng quotation, baka hindi tayo matapos. Connected doon sa Galatia. In Acts chapter 10 verse 48, basahin natin. Sabi ni Brother Branham sa quotation niya, sabi niya dito, 118-3, quotation niya to under the spoken word in the original seed. Okay? The spoken word in the original seed. 118-3. Hindi, ano? Peter was on the housetop. Sabi na, listen. And the angel directed him to Cornelius' house. But where did the word came from? Saan daw galing ang salita? The body. Oh, I feel pretty good. Sabi ni Brother Branham. Feel like traveling on. Feel like traveling on. Feel like traveling on. An angel come and say, don't worry. Don't call nothing unclean. Just go on, don't think nothing. And while Peter speak these words, not the angel, not the cardinal, while Peter speak these words, what? He was the body. He had the word. The word took hold of. Sabi niya, oh brother, no. Sabi ni brother, oh my angel directed it. But the life came through the body of Jesus Christ. Saan ang galing ang life? Nandun sa body ni Jesus Christ. Kaano ang body? Ano ang body ni Jesus Christ during the time? The body of Peter. Yeah. Doon sa housetop, nakakita siya ng isang vision na may isang kumot na nakatali sa bawat tulong mga kapatid sa apat na sulot, sa apat na kanto, at nagbaba ito ng mga hayop ng mga ipinagbabawal sa batas ni Moses, at ang sabi ng angel, Pedro, bangon ka, pagkatay ka, kumain ka. Sabi ni Pedro, Lord, buhat pa sa
simula ng aking kabataan, hindi ako kumakain ng marurumi ng mga pagkain. Sabi ng angel sa kanya, Pedro, huwag mong tawagin ang mga nilinis na ng Diyos na isang marumi. Hindi, hayop ang nakita ni Pedro. Sa kanyang vision, hayop ang nakita niya. Pero ang itinutuloy dito ay ang house of Cornelius. Hallelujah! Na tinawag dati ni Pedro ang mga marurumi. Sa paningin ng mga Hudiyo, ang mga Hintil ay marurumi. Amen. Ang sabi ng angel sa kanya, Pedro, hindi na marumi sila. Malinis na sila. Bago na silang tawagin marumi, Pedro. Tumayo ka, magayos ka, sapagat ang buhay ay nasa'yo. Dalhin mo ang buhay na yan doon sa house ni Cornelius. Can you say praise the Lord? Because the life comes through the body of the Lord Jesus Christ. And your body now, ang body ninyo ngayon is the body of the Lord Jesus Christ. At yung body nyo, nagtiyagaling ang buhay. Amen. Ayun lang lang. Okay, mangyayari sabihin ninyo, I, Jesus, are one. Yes. Bakit may kakahiya yun? Bakit may katatakot yun? Pinaghahandaan ko sa March 8. March 4. Sisigaw ko sa pumag pananay lang. I and Jesus are one. Yes, that is, If you believe that, you die in your sin. I can feel it. Hello? If you call me blasphemy, call me. Tawagin mo. Call me. Because when Jesus comes, this world calls him blasphemers. Amen. Patutunayan ko sa inyo, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kanya. Kaya kung si Kristo wala sa iyo, huwag kang magharap na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Dami nagsasabi, anak sila ng Diyos, pero pag tinanong mo, wala silang Kristo sa buhay. Hello? Can you say amen? Amen. Now, sabi dito ni Brother Don, the first testament, Adam was the first testament, law of that. 119.4, sabi ni Brother Branham, the law of reproduction being forth of his king, of his kind. Genesis 1:11. Di ba sabi doon, after your time. Hindi po pwede na ang serpente o ahas manganak ng tao. Kaya mali yung paniniwala, mga kapatid, na yung ahas, yung serpente na naging ahas, ay sinitingan si Eva at nanganak kay Cain. After your Cain, walang hayop. Huwag niyo i-pervert ang utak niyo. Walang hayop, mga kapatid, na magkaanak ng tao. Amen. Right. Ang tao magpupudos ng tao. Bata. Ang baboy magpupudos ng diik. Ang aso magpupudos ng tuta. Hello? Are you there? Hindi pwede ng serpente magpupudos ng bata. Cain ang pangalan. We cannot reverse the nature. You have to understand the truth of being that the first man of Adam is the serpent during that time. Kailangan mo na mga ninyo. Listen very carefully. Ito yung isahin ng third coming. Si Adam nagproduce yan isang anak sa pagkakasala. At walang iba yun kundi si Cain. Amen. Sabi ng Bible, si Cain ay makasalanan. Even was by nagbunga ang pagkakasala ni Adam at ni Eva sa isang kasalanan. Kaya nagproduce sila ng isang bata sa pamamagitan ni Cain. Disobeying the word of God. Sa panahon na nag-disobey ka ng salita ng Diyos, you are producing Right. sinners. Cain na-produce because of sinning. Sinners siya, sabi ng Bible. Even word, sinabi ng Bible. Hallelujah. Praise God. So the law of reproduction brings forth of its kind. Ang kabayo, magpuputos nan. Kabayo. Amen. Magpuputos nan. Kaya,
Huwag naman sana kalabaw, magpuputos ng kamping. Alam ganun, mga kapatid. Are you with me? After your car! Amen. Si Pat Fernando nagputos ng after his car. Kaya yung isa, sinuskapa niya. Naging babae na. Hello? Si Kulay. Diyan, kung naging lalaki na kapatid. Kamukhang kamukha. Putos niya after his car. And I am also putusing my car. Look at my car. Amen. Another car. Give the shepherd the Lord. We are producing our cry. Eh mo, Sister Marisa, tingnan mo yung mga anak, mga kapatid. Hindi mo kailangan, anak mo yan, hindi na kailangan itanong. Hello? We are producing after our cry. Ganyan ang tinatawag na testament of law of life. Law in life. That is the first testament, di ba sabi ko, sa first testament, ang nauna doon ay si Adan. Yes. Tinawag siyang son of man. Yes. Sa dulo ng first coming, dumating si Jesus Christ sa Jude 1. Son of man. Kaya yung first person Adam, the second Adam, the same person. Siya ay nagsara ng first coming, sinara niya. Sabi niya, it is finished, tapos na. Ang ministry ng Son of Man. Binuksan niya ang Son of God ministry. Look at that. Pagkatapos, bago matapos ito ang 3.5 years. Sa Daniel 78 week, si Brother Branham mga kapatid, nag-fulfill ng Luke 17:30. Amen! Reveal it again! Amen! Oh, ganyan sa abundan siya yung mensahe. Amen. Lord. Praise God. This last day's true church bride comes to the headstone will be the super church. Super church. Huh. Pag sinabi kong Superman, anong makita nito? Ano ang nasa projection mo? Magaling, malakas, more than a man, di ba? Are you with me? Pag sinabi kong Superman, more than a man. Right. Superwoman. Higit siya sa mga tao. Yan ang sinabi, we are the super church. Yes. More than a church. Amen. Because the thought of this was the church is the building, but our thought the church is me. The super church. Super church. Amen. A super race. Hindi mo ha? Ano yung race? Lahi. Super race. As they near the great headstone, they will be so much like him. Even they will be in his very image, in honor of united with him. They will be one. They will be very manifestation of the word of the living God. Denominations can never produce this. Yes, right. Are you with me? Amen. Denomination can never produce this super church, super race, hallelujah, white chicken, Yes. white man, Jesus manifest in the flesh. Wala sila dyan. Wala silang ganyan. Walang ganyan sa US. Walang ganyan sa second coming. Yung aral na inaaral ninyo, walang ganyan sa denomination. Magalit na sila, wala akong magagawa. Amen. Yung aral ko ay hindi nanggaling sa mga theologians. Hindi galing doon sa mga pinag-aralan kung saan sa mga vocabularies. Ang aral ko ay galing mismo direkta sa Diyos. Sapagkat pinadaan niya sa kanyang propeta. Amen. Right. Walang ganyan sa stage sabi ng matanda. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Lubak-lubak, traffic, kotong, lahat. Yan ulit. Pero nung bumalik yung mga bata sa kanya, ginawa na, walang ganyan sa stage, mama. Only in the Philippines. Dahil wala namang doon eh. Mabastos yung mga bata doon. Nagmamano.
Oo, di ba sa Amerikano, mga bata doon, di pwede paluwi. Pinalo mo yung anak mo, maya-maya, dumating ng polis, tumawag sa 911. Kulong ang nabot mo, mga polis, alam mo ba? 911 na. Anak mo, sarili mong anak, papakulong sa'yo, pinalo mo dahil kasala. Yun doon, mga kapatid. Kaya yung galit nila, binabagin na lang doon sa mga bagay. Bibili ka na ng pakaraming lapis, papaliin mo sa galit mo. Papasok ka sa siya, sa taklit siya. Wala! Walang ganyan sa stage. Walang ganyan sa third coming. Right. Natin third coming. Amen! Gusto mo rin pa rin, di ba? Amen! Mag-alam sa magulang. Amen! Kung Diyos pa rin, hindi ka makaamin. Sumusunod sa mga tayo ng magulang. Amen! Parang dito lang mag-aamin. Lahat wala dito. Tumutulong sa gawain sa bahay. Amen! Lagi mga sa amin dito, wala akong narinig na amin. Sabi ko, mas lang na may pastor ninyo. Hindi ko po pwede mag-kahit yan. Amen. Kasi nagkailang mabait na pastor. Na. Palaparan natin ang ating Panginoon sa mga kapatid. The Second Testament. Maalala niyo yun pag wala na si pastor. The Second Testament. The Second Testament was Jesus, and He produced sons of God by the light of the Second Testament law. Yun yun, ha? Two testaments fulfilled and completed under the sun. Sa First Testament, si Adam produces after his kind. First man, after Cain, Abel, after Abel, Seth, after Seth, another sons and daughters, produces after his kind, that is the law of Adam. That is the scripture of Adam to produce after his kind. Amen! Second Testament, Jesus Christ, the second Adam, to produce sons of God. Amen! John 1:12, but as many as received him to bear him in power to become the sons of God. He produced sons of God. Amen! That is the law of the Second Testament. Produces sons of God. Who? 119 verse 5, malapit na ako matapos, huwag kayong mag-worry. The second son, a spoken said word of God, sabi ni Balabanan, was given a bride like Adam. But before he could marry her, she had fallen also, for she was put a free moral agency like Adam's wife was. That's why and leave, or thou eat and die, and she did. Kung si Adan ay merong Eva, si Jesus Christ merong church. Kung si Adan merong babae sa buhay niya, mga kapatid, to produce after his kind, si Jesus dumating, produces the church. Kinuha niya ang babae nito, nilinis niya ang babae nito, binago niya ang babae nito, to produce sons and daughters. Praise the Lord. Sons and daughters of God. Amen. Walang ganyan sa kanila. Yes! Hallelujah! We are blessed people. Amen! We are blessed. Amen! Third Testament. Siguro ito na yung mga last na quotation. Meron tayong meeting. Pag nasa time ka talaga, hindi na pangkul sa iri. Third Testament. Tingnan nyo, ito kayo. Tayo to. The Third Testament. The Third Testament sonship. We are looking at ourselves in this Third Testament. We are the virgin word. Sabi ni Brother John.
forth into the wife and the kings of the earth. Pure, word-producing sons. Virgin means cleansed from the old, the world, the other testament. If you mean virgin means cleansed from the old nature, going into the new nature. Virgins, hallelujah. Yan po ang sabi ng Brother Don, sabi ni Brother Branham sa 120-1, sabi niya, dead from a little group of the true spirit of the word. Look at that. Praise God. Are you with me? Yes. Sabi ng isa ito, God will present Christ, a beloved bride, a virgin, Right. a virgin of His word, and through them, and by them will be fulfilled all that has been promised for His word in the virgin, Yes. who knows no man made creeds or dogmas. The word of promise in Himself, like it was in Mary, God Himself made manifest. Hallelujah, sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Praise God. He will act Himself by His own word, a promise to fulfill all that has been written of Him, as He did when He came from the virgin womb, type of spiritual womb. Amen. That is coming. Virgin. The word produce sons. The word produce daughters. Kayo yun. Amen. I am the word. The word produce my brethren. Hallelujah. Calling the seed. O, tingnan mo mga kapatid, sa Son of Man, produces after His kind. Sa Son of God, produces Son of God. Sa Son of David, produces kings. Amen. Are you with me? Amen. Sabi ko dito, kings. Amen. May king ba kayo? Wala. I am no longer a servant, but I am a king. But my King David, my father King David, when God rebuked him, he humbled himself in the presence of the Lord. Hindi porke king, hindi ka na marunong magpakumbaba. Hindi porke kami, hindi na tayo marunong magpakumbaba sa ating mga sarili. God, the Third Testament produces kings. Hello. Verse. Last verse. Romans chapter 8, verse 5 to 9. Last verse. Sabi niya dito, sundan niyo ako. They that are after the flesh do mind the things of the flesh. Amen. Ano yung masamang damo? Wait. Yes. Yes. Sorry. Kaya kinuntunan ko. Magkamali ako. Kasi minsan nagkamali sa disturbance sa bahay. Ano mo? Una, no? Kaya kinuntunan ko. Days. For then that after the days, do mind after the days. Yes. Right. Flesh. The human But spirit. they that after the Spirit, Yes. women, with, hallelujah, to mind the things of the Spirit. For to be carnally minded is death. But to be carnally thirst-minded is death. Death. But to be spiritually minded, one-man-minded, right-minded, Hallelujah. is life and peace. Because the carnal mind, the flesh mind, tinigabot lang siya talaga ang mensahe ko. Nasa-service ka! Kapag nanisip ako ng para sa naman ko, kalaman ako ng Diyos. That's right. Amen. Amen! Kapag binibigyan ko ng panahon ng aking laman, I'm not talking your flesh, but I'm talking my flesh. Sabi ko, aking laman. Right, right. Tulong niyo sarili niyo. Inyong laman. Aking naman. Aking laman.
I am against God. Kaya dito, is enmity against God. For it is subject, sabi niya, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So therefore that in the flesh cannot please God. Yes. Kapag ako'y laging nasa aking matalamang utak, mga kapatid, hindi ko napapasaya ang Diyos. Amen. Hindi ko nabibigyan lugod ng Diyos. Tama. Kaya mamayay ka naman ka. Sabi ko, mga kapatid, tingnan mo si Jesus Christ, ha? Yung mga pareseyo, mga tao, pumulot ng bato, pabatuhin na yung babae, sabi niya, anong sinabi ni Jesus Christ? Ang sino mang walang kasalanan. Dahil alam ni Jesus Christ, puro flesh man yun. Alam ni Jesus Christ yun, mga tears yun. Mga panirang damo eh. Alam niyo mga panirang damo to eh. Amen. Agree ba kayo? Itong naman na ito mga panirang damo. Hindi na kung huwag kayong magturo, siya na panirang. No! Yung laman ninyo. Yes. Laman natin. Sabi niyo, laman natin. Mapanirang damo yan. Pag hindi mo binantayan yan, sisirahin ka yan. Amen. Dapat mong bantayan yan. Talian mo. Neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. But we are not in the flesh. Listen, we are not in the flesh. Panto. Why? Because, listen, we are not in the flesh, but in the spirit, because the one man, the weak one, forgot yung trigo ay nasa atin. Hello? Are you with me? That the spirit is showing that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is not of him. So, listen na, yung tungkol feeling, the wit and the tears, andito, in one body. Yes, yes. But my word man is inside of me. The Spirit of God is in me. Is in me. Amen? Is in you. Do you believe that? Nasa inyo. Kuminiwala kayo, hindi. Yes. Amen. Yung salita mga kapatid, sa third coming, walang ganyan sila. Sa atin, napakabundan siya ng mensahe. So bawat Sunday, mga kapatid, iniisa-isa natin kung anong pananampalataya meron kayo. Are you with me? Meron kayo. Alam ninyo ang mensahe na meron kayo. God bless you mga kapatid. Magkita tayo. Tapos na po.